Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng News 5, pahayag o paliwanag ni Senator Ping Lacson kung bakit nasuspend ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Okay. Kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na suspendido muna ang lahat ng pagdinig ng kanyang committee kaugnay sa anomalya ng flood control projects. Paliwanag ni Lacson sa Miyerkules, October 8 sana ang susunod na hearing. Pero hindi pa raw handa. Ito na yung rason. Ito na ang paliwanag niya. Number 1, bakit suspendido? Hindi pa daw handa ang hinihintay niyang affidavit ng mag-asawang Diskaya. Pangalawa, wala pa daw resulta ang investigasyon sa isyu ng affidavit ng testigong Orly Gutesa. Dahil dito, nagdesisyon si Lacson na ipagpaliban muna ang hearing para hindi rin sumabay sa pagdinig sa budget. Okay. At least, nagpaliwanag. Depende na sa taong bayan kung paniwalaan yung rason. Ulitin ko dalawa ang rason na sinabi. Una, hindi pa daw handa ang affidavit ng mag-asawang Diskaya. Ang alam ko, nakadalawa na silang affidavit. So, when was the last hearing? Matagal na yan more than a week. Mula nung nagsalita si Master Gutesa, ano bang pitsa noon? Diba September pa noon? More than 1 week na. Affidavit, nandyan man sila, may mga abogado sila. Bakit? Napakatagal naman yung affidavit na yan. So, sorry to say na hindi ako kumbinsido itong unang rason na hindi pa daw handa. Pangalawa, yung investigasyon tungkol sa affidavit ng testigong si Orly Diskaya. Sino ang nag-iimbestiga? Ang pagkakaintindi ko, ipinaubayan niya sa Manila Regional Trial Court. Paano kung, alam mo naman, ang mga korte, ang dami nilang trabaho niyan. Patong-patong mga kaso na inaasikaso. Paano kung ang investigasyon sa affidavit na yan, abutin ng buwan-buwan? So, ibig sabihin, abutin din ng buwan-buwan bago ituloy ang hearing. Kung yung paliwanag ni Senator Marcoleta, okay, I'd like to make it clear. Between the two, Marcoleta and Lacson, may mas tiwala ako dito kay Senator Marcoleta. Nung siya pa ang chairman, mahusay. Klaro yung direksyon. Dito ngayon kay Senator Lacson, malabo pa sa alkitran. I'm sorry, ano ba yung alkitran? Malabo. Kaya nga, marami ng disgruntled na senators. Balita ng ABS-CBN baka o ANC na may 5 senador na nasa majority block ang nagbabalak pumalas dahil nalalabuan na sila sa nangyayari sa flood control hearing. Kanina ko lang napanood. Malabo. So, bakit hindi na lang? Ito nga, napakasimple yung paliwanag ni Senator Marcoleta. Kung chairman ka, pwede mo nang ipatawag yung isumpuena ang sino abogada, yung notary public, dalhin lang yung journal niya. Para makita yung affidavit ni Master Gutesa, nandun yung docket number, series number, license number, kung ano pa.
Kung ang nakalagay sa affidavit ni Gutesa, nandun din nakalagay sa journal, solved na. Ay bakit hindi ginawa? Bakit ipinaubaya pa doon sa sa Manila Regional Trial Court? Na ulitin ko, sa dami ng inaasikaso ng mga judges, it will take time bago nila. Baka wala pang lalabas na yan eh. Tapos yung may inilabas ni Maharlika ng mga dokumento. Isang dokumento, April 28, 2025. Nagpirma doon ng Attorney Espera. Ikinompare sa perma dito sa affidavit naman ni Master Sergeant Gutesa. Parehas ang perma. Ibig sabihin, authentic yung kay Gutesa. Galing talaga sa notarial office. Parehas ang perma. Yung affidavit ng abogada na denying na hindi sa kanya yun, na iba ang perma. So, alin doon ang totoo? April 28 ito, na unang dokumento it's a contract between basta ito sa tourism industry. Parehas ang perma. So, ano bang nangyayari dito? Ulitin ko. Nung una, sinasabi ko na believe ako kay Senator Lacson. Ngayon, hindi naman totally nawala. Nag-decrease na. Kung noon, 100% ang tiwala ko sa kanya, ngayon, less than 50% na dahil sa nangyayari ito. Kailan ba, maraming nagtatanong, kailan ba kasi magpalit ng liderato sa Senado? Kahit bukas na, kung ako inyong tatanungin. Sana ang magiging Senate President na si Senator Cayetano. Sana totoo yung balibalita na may 5 senador nakakala sa majority at sasama dito. Ay, hindi sasama, parang mag-independent. Independent ata sila eh. So, ibig sabihin, ano na mangyari kung independent sila? So, napakagulo ang Senado ngayon. Nakakadismaya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila.